Yun mga idol, pauwi na tayo ng Cavite. So dito nga tayo dumaan sa may Marcos Highway kasi sarado yung Cannon Road. So yung mga nakakadaan lang sa Cannon Road, yung mga taga ron mismo. O kung kayo may bahay doon, yun, pwede kayo dumaan doon. Pero pag wala, papaikutin po kayo. So papabalakin po kayo ng Baguio at dito nga po kayo papadaanin sa may Marcos Highway, no mga idol. So dito nga tayo dumaan. So nung papunta tayo ng Baguio, di natin nakuha ng video kasi gabi po tayo dumaan dito, mga alas 12 madaling araw. Alauna madaling araw mga idol, no. So gabi, kaya di natin na na videohan. So ngayon pauwi na tayo ng Cavite. So ayun, nakuha na natin ng video kasi ito yung mga mga 5 o'clock na to, o 4 or 5 o'clock na to, no, paggabi na to mga idol. So ayun, dire-diretso lang tayo dito idol. So medyo traffic na rin ng konti. Ayan, so sa pagkakataon na to idol, naka-aircon na tayo ngayon at yung mga pasahero nating 12 packs tulog lahat kasi pagod sa kakapasyan, no. So galing nga pala kami sa Strawberry Farm mga idol. So diretso na kami ng uwi kasi may pass. Ay undas na sa bukas, no. So yan mga idol. So nung kami nga papunta dito, galing kami Cavite, Marcos Highway din namin. Tarik rin pala to ng kaya medyo nabitin-bitin tayo. Napersa yung makina natin mga idol, no, kasi 13 packs din tayo, kaya medyo madami-dami din yon. Pero sa Cannon Road nakadana ako dun idol, parang maikli lang yung maikli lang yung kalsada niya kumpara dito sa Marcos Highway na matagal. Siguro dun sa Cannon Road ay mga 30 o 40 minutes nasa Baguio ka na. Dito sa sa Marcos Highway na to abutin ka ng 1 oras higit o mga kulang-kulang 1 oras, depende pag traffic kasi minsan nagta-traffic din dito idol, no, lalo na kung sabay-sabay yung mga sasakyan. So nung pumunta nga kami rito, madaling araw kami dumaan kaya di pa masyado traffic, pero yung pag niya po, yung talagang yung pag o yung ayun, yung basta yung pag di walang makita sa kalsada. Talagang iilaw ka ng mag-iilaw ka ng, dapat maganda ang ilaw nyo rito kasi syempre mapag ba minsan di kayo makita ng mga bus na malalaki. Marami kasing bus na daan dito mga idol kasi dun sa Cannon bawal na nga po yung mga bus doon. Sa ngayon sarado po yon, no. Buti na lang nagtanong tayo kasi kung hindi ikot tayo, ang tagal pa. Abutin pa tayo ng 30 minutes bago sa pag-ikot dun sa sa Cannon, bago makabalik dito sa Marcos Highway, no. Siguro may ibang kalsada rito idol kaso di ko alam kaya di ko dinadaanan. So dito na lang tayo kasi ito dire-diretso lang to, walang liko. Hindi, may liko din to idol kasi kaso sa tayo sa highway tayo dadaan, no. So paano na lang idol kasi marami akong nakikitang mga nag-overheat na sasakyan dito. Ayun, kagaya nag-overheat po yun, no mga idol. Tapos doon pa sa unahan natin meron din, may mga van din na nasabugan ng gulong, no mga idol. Hindi natin nakuha ng video yun, so nalagpasan natin agad, naharangan kasi ng sasakyan. So ayun, basta ingat-ingat tayo idol. Bago man uluma yung sasakyan natin, dapat siyempre bago nga makina kung yung gulong naman ay hindi, di ba? So tingnan natin. Ayan nga, medyo mausok-usok pa rito sa bundok na to. So malamig na ang klima na to kasi paggabi na to idol, pero open tayo ng aircon kasi nga mas okay na yung para tulog yung pasahero natin. So tayo naman nakabawi-bawi ng konting tulog. Pero itong pag-drive ko na to, may trangkaso pa ako nito idol. Uminom lang ako by Jessic kasi ewan ko basta siguro sa pagod sa nasobrahan, no.
So, medyo overtake tayo dito konti, idol. So, check nyo nga po yung preno nyo rito kasi puro po ito, puro palusong to, idol, no. Dapat talagang yung preno nyo rito talagang naka-kondisyon kasi kung pag-akyat sa Baguio puro ahon, ito naman puro palusong naman, mga idol, no. So, kaya check tayo ng preno dito. Kasi mahirap na yung di ba? May pagsapalaran ka, dapat bago ka umakyat ng Baguio, naka-check lahat yung preno. Ayan nga po, ito po yung tunnel ng Marcos Highway. May iba pa pong tawag dito sa sa Marcos Highway na to. Nakalimutan ko. Pero po to, Marcos Highway pong ibang tawag dito, yung nakasanayan ng tao. Kasi nga, pag tinatanong ka kung saan ka dadaan, sa Marcos Highway ba o sa Cannon Road, kasi yun lang naman daan ng papuntang Baguio sa Kalabasan, ng mga idol. So dito nga sa mga gilid-gilid ay maraming bilihan ng gulay yan, mga idol, no. Bilihan ng gulay, prutas, kasi ito po ay La Union, no. Sa La Union naman to. Kung dun sa pinuntahan natin sa may strawberry farm ay Benguet, dito naman La Union, no. So marami rin po dito mga grapes farm. Tapos isa rin po sa pinagmamalaki na dito yung mga yung sa yung puset na tinuyo, yung mga ganun. Tapos mga tuyo, dilis, marami dito na mga idol. So yung grapes farm nga po rito sa gilid-gilid, mayroon po dyan. So pwede po kayo tumigil, may mga restaurant din po dyan sa mga gilid-gilid. Tapos mga kainan ng mga bus na mga galing siguro Baguio o Ilocos, no. Siguro na dito na nadaan yun, idol, na sa La Union na to. Yung mga taga Ilocos Sur, Ilocos Norte, dito na ang daan nila. Kaya maraming sasakyan dito. Kasi yung kabila niyan, bundok na yan. Di ko alam kung may kalsada pa dyan, idol. Pero pagkakaalam ko dito. Kasi nung galing ako ng Bigan, so ang binaybay ko ay La Union. So itong La Union Rosario, karugtong to, mga idol, no. So ayun, puro nga po lusong dito ang kalsada. Yan, nakita nyo yung mga bus, malalaki. Yung biyaheng mga Ilocos Sur po yan. No? So medyo marami-rami na yung sakin natin kasi nakasalubong kasi paggabi na. Ito nga po palang araw na to ay holiday po dito. Kaya naipon din ang tao sa Baguio. Kaya bago kami nakalabas medyo natagalan din po, no. So yung kalsada nga po dito ay medyo matutulis yung liko, no, mga idol. So wag po tayong pakakampante na mabilis kasi palusong to. So alalay tayo ng lodger. Tapos kasi kaliwa at kanan ang liko rito, kaliwa, kanan, yung ganoon naman. So baka mabigla tayo, mabulaga tayo, lalo na kung gabi, no, mga idol. So dahan-dahan lang tayo dito, idol. So mga 60 ang takbo, pwede na yun, pababa. Wag nang pwersahin ng makina kasi makakarating din naman. Ayan, medyo mausok o mapag dito. Ayan, mga idol. So dire-diretso na lang po tayo rito. So hanggang na po ito, La Union Rosario sa may Tiplex na po, no. Hanggang doon na to. Pero di ko na sinagad yung video doon kasi inabot na kami ng gabi. So wala na rin makakita sa daan kaya pinutol ko na yung video, mga idol. Pero mga ilang minuto lang siguro andun na tayo sa Tiplex. So exit nga po nito pasok po nito ay Tiplex. So Tiplex, ECTEX, tapos NLEX, Skyway, tapos Cavitex na. Yun lang, mga idol, yung ulitin ko lang, idol. Ayan, medyo mapag nga po rito, idol. So malamig na po ang lugar dito, no. Kung nakikita nyo po, mapag po. So ramdam po yan sa pag bukas yung bintana nyo, nilabas nyo yung kamay nyo, kitang-kita po yung lamig o ramdam na ramdam, idol, no. So basta yung dadaanan, idol, yung pagka-exit dito sa Marcos Highway, Tiplex, ECTEX, tapos NLEX, Skyway, tapos Cavitex na, mga idol. So puro na expressway ang dadaanan na, mga idol. Yun lang naman yung mga dadaanan dito. Pero kung yung ibang kalsada, kung yung alam nyo, hindi pa ako nakakadaan doon. Ito lang kasi ang pinakamabilis. So bali pa lang biyahe namin dito nung papunta kami, inabot kami ng 5 oras higit, galing Cavite, siguro mga
5 hours and 30 minutes, no. So ito namang pauwi namin, so inabot na kami dito ng kulang-kulang 6 hours kasi nga na traffic na po kami, no. So ayun, pero hindi naman kahabaan, 6 to 5 hours ang biyahe pa Baguio, okay na yun, galing Cavite na mga idol. So may idea. So yung toll gate po natin dito umabot po ng kulang-kulang 3K, no. Kasi nagpa-load po ng 1.5 kabilaan, 1.5 easy trip, 1.5 auto sweep. So bali ang natira lang doon ay na kulang-kulang ay higit 400 din ang natira. So ayun, siguro mga 2.6 ang naubos natin, no. So ang dinaanan nating expressway, yun nga sinabi ko sa inyo, yung Cavitex, Skyway, NLEX, ECTEX, tapos Teplex, no. Yun, 5 expressway yun, idol. So ganun po kalaki yung toll gate dito. Siguro maganda po kayo ng 2.6 o 3K na i-load nyo para sigurado, no. Kasi class 1 yung sakyan natin, kaya medyo mura-mura na yan mga idol. So di ko na to itutuloy na kwento ko, so mahaba pa po tong video na to. Siguro ano po to, nasa 28 minutes na mga idol. So lalagyan ko na lang ng sounds o hindi, di ko na lalagyan ng sounds, basta ito dire-diretso lang to idol. So bye-bye nyo na lang. Ayan po, marami pong bilihan dyan, prutas, gulay, bagsakan din po kasi yan, prutas, gulay, tapos mga ayun nga po, yung tuyong pusit, mga tuyo, tapos iba-iba pong klaseng tuyo na mga idol. So mga kung kayo nagutom, may restaurant po dyan. Marami rin naman pong gasolinahan dito sa mga gilid-gilid, kaya huwag po kayo mangamba kung maubusan kayo ng gasolina. Marami po dyan, no. So ang wala lang gasolinahan, pag doon ka dumaan sa Cannon Road, wala, bihira may makita doon, no. Dito ay kabilaan po rito, kaliwat kanan mayroon. So ayun nga po mga idol, hanggang dito na lang tong kwento ko. So basta yung paglabas nito ay Teplex na. So bye-bye nyo na lang po. Doon po sa ano, inabot na po kami ng mga alas 6 siguro, mga 5:30 ng hapon o alas 6. So maganda po dun sa pababa na, sa may La Union na, no. Ito La Union na po ito, siguro La Union ba to, Tuba, Benguet. So basta exit nito ay Rosario La Union, idol, no. So ayan nga po, dire-diretso lang po tayo. Marami naman po kung kalsada rito kasi sa pag ikay dumaan dun sa Pangasinan, may lusutan din, kaso di natin kabisado yung kalsada dun. Sabi nga ng iba matatarik daw, kaya di na natin sinubukan. So ito okay naman tong biyahe natin, yung medyo hinihinga lang makina natin dito kasi nga so marami tayo. Pero kung mga 8 o 7 naman eh, kayang-kaya naman po ito ahunin. Saka ano, pag may nasusundan kayong, halimbawa paahon kayo rito, nasundan kayong truck na mabagal, pwede naman po kayo overtake kasi syempre mabibigat po karga ng mga yan. Kaya mabagal po yan, saka talagang inaano nila yung preno nila kasi mabigat yung karga, no mga idol. Thank you sa inyo mga idol. Hanggang dito na lang. So lalagyan na natin to ng may kakilala, makadiyos daw talaga. Halos lagpas na sa langit, sa kapanalan daw niya. Laging nagdadasal, ilang beses isang araw. Ngunit kanyang budhi nababalutan ng isang halimaw. Akala mo'y malinis kung sila ay umasta, ngunit mga ugali ay basahan pala. Kung di mo kilala, malilinlang ka talaga. Akala mo'y maamong upa, yun pala ay isang buwaya. May mga taong makadiyos na di makatao, magaling magkubli ng kanilang mga baho. Aga kong veterinaryo, laging kapiling mga pusat aso. Kung minsan ay loro, kung minsan ay kwago. Meron din baka, manok at kabayo. At dito ka! Okidok, okidok,
Pusat aso ng tito ko. Okidok, 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 okidok. Halika na kayo sa banda rito. Walang tao, pati na pusat aso. Ang tito kong wakong veterinaryo, nagagamot pati sakit ng tao. Ang tito ko. Okidok, 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 okidok. Mahal, sana'y pakinggan mo ang awiting kong ito, na handa akong magbago para lamang sa iyo. Lahat ay aking gagawin, huwag ka lang mawalay sa'kin. At ang puso't isip ko sana'y iyo din ang kinin. At maramdaman mo sana ang pag-ibig sa iyo. Di sasayangin ang pag-ibig na inalay mo. At handa ko pong bago